Ito ang laman ng balita. Magandang gabi po sa inyo lahat, Blue Team. Ako po si Brian Carolino. Ngayong gabi, isang araw bagong unang araw ng pasukan ngayong Hunyo, presyo ng mga school supplies sa Divisoria, alamin. Unang araw ng pasukan, nagsimula na nitong June 8. Klase sa Mindanao na antala matapos sinagin ng 7.8 magnitude na lindol. At kung ang mga senador sa Senado ay pwedeng umabsent sa plenaryo, e paano naman kaya sa mga ordinaryong taong nagtatrabaho kahit palinggo? Pasukan na naman at isa sa mga lugar na dinarayo bilang pamilihan ng mga gamit pang eskwela ay ang Divisoria sa Maynila. Isang araw bago magpasukan, pinuntahan natin ang lugar at inalam ang presyo ng mga yan. Narito ang laman. Balik eskwela na naman ng mga estudyante sa mga pampublikong paaralan sa Pilipinas nitong June 8. Pero isang araw bago ang pagbubukas muli ng mga eskwelahan sa bansa, ay pinuntahan ng BCRC3 ang isa sa mga dinarayong lugar pagdating sa mga murang pamilihan sa Metro Manila. Walang iba, kundi ang Divisoria. Sinadya ng inyong lingkod mismo ang lugar upang alamin ang mga presyo ng mga panindang mga school supplies sa mga bangketa. Alas 8 pa lamang ng umaga ng June 7. Pasado alas 8 ng umaga dito po sa may Divisoria sa Maynila ay pansin po ang pagdagsa unti-unti ng mga taong namimili po ito. Sa pag-iikot ko sa Divisoria ay nakita ko ang hilayrang ito sa Roman Street kung saan ang mga paninda, mga gamit pang eskwela. Binaybay natin ang kalyang ito at napag-alamang pumapatak mula 10 piso hanggang halos 300 piso ang mga presyo. May 150, may 160. Tapos mga pad paper po, mga magkano po, di ba? 50. 10 hanggang 20 pesos para sa mga ballpen, pencil at eraser. Para sa pad paper, 250 pesos. Mula naman 150 hanggang 160 pesos sa mga notebook. Depende naman sa size ang presyo ng mga school uniforms dito, 150 pesos pataas. Kung sa black shoes, 250 pesos pataas. 300 pesos naman pataas ang presyo sa mga bag, depende sa klase. Sa halaga namang 100 pesos ay hindi lamang isa, kung hindi ay mayroon ka ng 3 pares ng medyas. Brian Carolino, BCRC3. Sa iba pang laman ng balita, unang araw ng pasukan, nagsimula na nitong June 8. Klase sa Mindanao na antala matapos ganagin ng 7.8 magnitude na lindol. At kung ang mga senador sa Senado ay pwedeng umabsent sa plenaryo, e paano naman kaya sa mga ordinaryong taong nagtatrabaho kahit palinggo? Hihimayin pa natin ang laman ng mga balita sa ating pagbabalik. Hindi lang naman tayo nagbabalita lang basta-basta. Siyempre, hihimay natin anumang anggulo, saan man, kailan man. Siyempre, ang balita may nilalaman. Kaya kahit anong balita pa yan, hihimayin natin ang laman. Ako po si Brian Carolino at ito ang nilalaman. Dapat na tinitingnan natin ay kung ang mga ito ba ay may konkretong plano at solusyon. Pero ang pag-asa, patuloy lang po yan sa pag-alat at nag-iinit ng alinmang unos ang darasan natin. Unfair gayong nagbabayad naman ang taong bayan ng buwis.
Pilipinas, pupulso na po ang bayan. Ngayong gabi. Pilipinas, pupulso na po ang bayan. Ngayong gabi. Pupulso na po ang bayan. Ngayong gabi. Umpisa na ng ating Balitaan Blue Team. Ako po si Brian Carolino. Tangki, 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 tangki. Tangki, 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 tangki. Matinding pinsala ang dinulot ng magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao nitong June 8. Kaya ang dapat sanang unang araw ng pasukan ay naantala dahil sa pagyanig. Tunghayan natin ang laman. Takot ang bumungad sa pagbubukas ng unang klase sa mga taga Mindanao nitong June 8. Niyanig kasi ng magnitude 7.8 na lindol ang malaking bahagi ng Mindanao. Ang mga estudyante niyugyog hindi lamang ng lindol kundi ng pangambang dulot ng sakuna. Sa mga kuwang ito ng netizens, kitang-kita ang pinsalang dulot ng lindol. Rinig na rinig ang mga sigaw ng mga residenteng nakasaksi at nakaranas ng pagyanig. Oh my God! Oh my God, Lord! Ayon sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology of PHIVOLCS, gumalaw ang bahagi ng Cotabato Trench, 32 kilometers west sa karagatang malapit sa baybayin ng Maasim, Sarangani, bandang 7:37 ng umaga. Subduction ang nangyari o ang paggalaw dahil sa posibleng banggaan ng dalawang tectonic plates, dahilan upang pumailalim ang isang bahagi ng kalupaan na naging mitsa ng lindol, gaya na nangyari sa Mindanao. Intensity 7 ang itinaas sa General Santos City dahil sa epekto ng lindol. As of 11 a.m., 138 aftershocks na umaabot sa magnitude 1.3 hanggang magnitude 6.7 na kaagad ang naitala ng ahensya sa kaparehas na araw. Nakitaan naman ng posibilidad ng tsunami ang mga alon sa mga baybayin sa ilang bahagi ng Mindanao. Kaya ang PHIVOLCS nagpalabas ng tsunami warning sa mga lugar sa Kiamba, Sarangani, Calamansig, Sultan Kudarat, Maasim, Sarangani, Zamboanga City, Mati, Davao Oriental at Tandag, Surigao del Sur na posibleng umabot sa mahigit 1 metrong taas sa normal na alon bandang 7:37 hanggang 9:37 ng umaga.
Pero sa 2 oras na obserbasyon ng ahensya ay maliit ang tsansang magdulot ito ng pinsala. 3:19 ng hapon nang kinansela nila ang tsunami warning. Sa ulat naman ng National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC, as of 8 a.m. ng June 20, sa 4 na rehiyon, 14 na probinsya, 68 syudad at munisipalidad at 575 barangay, 359,050 na ang pamilyang apektado ng lindol. 1,509,072 naman dito ang mga individual, 74,790 ang mga napinsalang kabahayan, 61,116 dito ang nakitaan ng pinsala at 13,674 naman dito ang tuluyang nasira. Tumutuloy ang 86,006 na displaced persons sa kanila sa 48 evacuation centers. Lumobo naman sa 77 ang namatay dahil sa lindol, 1,339 ang injured at 32 naman ang nawawala. Pumapalo naman sa 1,356,034,440 pesos and 41 centavos ang halaga ng pinsala sa mga infrastruktura. Mapapansin na ang mga paaralan ang nangunguna sa higit na napinsala. Pumapangalawa rito ang mga pasilidad ng gobyerno. Umabot naman sa 29,840,000 pesos ang pinsala sa agrikultura. Sa 130 na lansangan at 47 na tulay, 58% dito ang madadaanan na, samantalang 18% ang hindi pa. Sa isang airport, 100% na operational at sa 6 naman ng mga pantalan, 4 dito ang naisaayos na at 67% ang balik operasyon na. Sa supply ng kuryente, 47 syudad at munisipalidad pa rin ang apektado, 13 rito ang naibalik na. Sa supply naman ng tubig, 16 pa rin ang apektado, 1 lugar dito ang naibalik na. Samantalang sa linya naman ng komunikasyon, 20 pa rin ang apektado, 19 dito ang naibalik na. Suspendido pa rin ang mga klase sa 210 na mga paaralan at 113 na mga trabaho sa Mindanao. Nakataas pa rin ang state of calamity sa 16 na mga munisipalidad na itatayang nasa 289,127,408 pesos and 58 centavos na ang halagang naitulong sa mga apektadong pamilya at 8,368,720 pesos and 66 centavos naman ang naibigay sa mga local government units o LGUs at mga ahensya sa mga rehiyon ng Mindanao. Brian Carolino, BCRC3. Back to school na ang mga estudyante ng mga pampublikong paaralan sa Pilipinas nitong June 8. Kamusta naman kaya ang unang araw ng pasukan? Alamin natin ang laman. Siksika ng bumungad sa unang araw ng pasukan sa San Francisco Elementary School sa Quezon City nitong June 8. Tanghali ng pinuntahan ng BCRC3 ang eskwelahan para sa panghapong klase at ito ang aking dinatnan. Kumpulan ang mga magulang at mga estudyante na naghihintay sa gate ng paaralan. Kapansin-pansin din ang pababangkaling ito na dinadaanan ng mga estudyante. Bagamat sarado sa mga oras ng klase, kumpulan pa rin hindi lamang ng mga estudyante kundi pati na rin ng mga tricycle na naghahatid sundo sa mga batang papasok at pauwi na galing ng eskwelahan. Sa pag-iikot-ikot naman natin sa iba pang paaralan dito sa Quezon City, partikular na sa Masambong Elementary School at Masambong High School ay maayos naman ang unang araw ng kanilang balik eskwela. Isa ang grade 10 student ng Balingas High School na si Sian Dirama sa mga estudyanteng kinabahan daw sa first day of classes. Ayun po, medyo kinakabahan po at medyo excited po. Kabado man, excited pa rin si Dirama dahil bukod sa may bagong matututunan ay makakasama niya ulit ang kanyang mga kamag-aral. Bago po akong matututunan at marami po akong makakilala na mga bagong kaibigan po. Para sa kanya, ang pag-aaral ay isang hakbang patungo sa pangarap. Ito ang tulay para makapagtapos at maging successful sa buhay. Pangarap ko po sa buhay, maging chef po. Pero kung di mo po pala rin po,
Sana po maging star player po ako ng basketball at maging sikat po. Napakaganda po na gusto ko po talagang tumulong sa pamilya ko at suklian ang magaganda at mabubuting gawain nila sa akin. Kung maipapaabot man siyang mensahe sa mga kapwa niya mag-aaral, ito ay ang maging mabuting estudyante. Ang mensahe ko po sa mga estudyante ay maging mabuti po tayo na mag-aaral, respetuhin at unawain po ang ating mga teacher. At higit po sa lahat, mag-aaral po na mabuti. Brian Carolino, BCRC3. Susunod, kung ang mga senador sa Senado ay pwedeng umabsent sa plenaryo, paano naman kaya sa mga ordinaryong taong nagtatrabaho kahit palinggo? Walang patid ang paghimay natin sa laman ng mga balita sa ating pagbabalik. Give that head to Sigma, hair for Sigma. Give that head for Sigma for his shining bulb. Give that head to Sigma, hair for Sigma, long hair for his shining bulb. Naglalaro ng horror game sa madaling araw. Diba? Sinong abnormal ang gagawa nan? Ako lang. Tayo nang galing kanina eh. Dito na rin tayo nang galing kanina. Bas. Uy, pa-shoutout daw sabi ni... Ay! At Juday. Umpisa na ng ating balitaan Blue Team. Ako po si Brian Carolino. Ang dapat na tinitingnan natin ay kung ang mga ito ba ay may konkretong plano at solusyon. Pero ang pag-asa, patuloy lang po yan sa pag-alap at nag-iinit ng alinmang unos ang darasagan. Unfair ano? Gayong nagbabayad naman ang taong bayan ng buwis. Pilipinas, pupulso na po ang bayan. Pilipinas, pupulso na po ang bayan. Ngayong gabi. Pupulso na po ang bayan. Ngayong gabi. Hindi lang naman tayo nagbabalita lang basta-basta. Siyempre, hihimay natin anumang anggulo, saan man, kailan man. Siyempre, ang balita may nilalaman. Kaya kahit anong balita pa yan, hihimayin natin
ang laman. Ako po si Brian Carolino at ito ang Nilalaman. Ilang araw nang lumiban ng plenaryo ang ilang senador sa Senado simula nitong June 1. Partikular na ang matagal ng absent at ngayoy wanted nang sa Senador Bato de la Rosa. Pero para sa mga ordinaryong Pilipinong nagtatrabaho, walang araw ang hindi mahalaga. Tingnan natin ang laman. Sa 16 na taong pagtatrabaho ng 41 years old na si Amor Rivera sa Divisoria sa Maynila, walang ni isang araw ang hindi niya pinapasukan. Ang mahalaga kasi nga, pag hindi ako pumasok, hindi sakto, kaya kailangan pumasok. Ikapito pa lamang ng umaga, bumabiyahe na si Rivera para sa 9.5 oras ng trabaho simula 8 a.m. hanggang 5:30 p.m. Pumapasok siya kahit na weekend para sa mas mababa pa raw sa minimum na sinasahod. Mapapalit eh. Wala pang hindi lower pa sa minimum. Malayong-malayo ito sa salary grade o ang antas ng sahod ng mga matataas na opisyalis ng gobyerno. Ayon sa Salary Grade Index ng Department of Budget and Management o DBM, 3 ranggo ang pinakamataas na sumasahod mula sa gobyerno, sa ekotibo, lehislatura hanggang sa udikatura. Pinakamataas ang Pangulo na nasa 33. 32 naman para sa Vice President, Senate President, House Speaker at Chief Justice at pang 31 naman sa mga senador. Sa Executive Order No. 64 ng Pangulo o ang updated na listahan bilang batayan ng sahod sa mga nagtatrabaho sa gobyerno, nahahati sa 4 tranches o 4 na bahagi ang listahang ito ng pinapasahod sa gobyerno. Nagsimula ang first tranche noong January 1, 2024 hanggang sa matapos ito sa January 1, 2027 para sa fourth tranche. Bawat taon, may 8 steps ng pagtaas ng sahod na nakabatay sa buwan ng pagpasok ng isang empleyado ng gobyerno, regular man o contractual. At sa 2 mataas na posisyon, gaya ng Senate President, pumapatak na kaagad sa 365,237 pesos hanggang 408,055 pesos ang sahod kada buwan. Para naman sa regular na senador, tumataginting na 300,961 pesos hanggang 342,310 pesos ang halaga ng kanilang buwan ng pagpasok. Pero hindi tulad sa mga ordinaryong manggagawa na pumapasok araw-araw sa trabaho. Sa gobyerno, partikular na sa Senado, ay nakakatanggap pa rin daw ng sahod ang mga senador kahit absent pa ito. Simula Nobyembre ng nakaraang taon hanggang May 10, 2026, no-show ang ngayoy wanted ng sa Senador Bato de la Rosa sa Senado bago magpakita sa plenaryo nitong May 11, hanggang sa absent ulit ng tumakas sa Senado nitong May 14 dahil sa kasong kinakaharap sa ICC. Absent din ang mga senador mula sa Cayetano Block na ngayon ay nasa minority block na. Ayan ay matapos maaresto sa Senador Jingo Estrada sa Senado nitong June 1. Hindi na dumalo ng plenaryo sina Senador Alan Peter Cayetano, Senador Pia Cayetano, Senador Rodante Marcoleta, Senador Amy Marcos, Senador Robin Padilla, Senador Loren Legarda, Senador Joel Villanueva, Senador Mark Villar, Senador Camille Villar, at Senador Chis Escudero hanggang June 3. Pero sa Escudero, nagpakitang muli nitong June 3. Si Villanueva, nagpakita rin sa special session nitong June 17. Samantalang late ang iba pang nasa panig ni Cayetano sa kaparehas na araw. Ang dating Senate President sa loob lamang ng 3 linggo, absent pa rin
pero present sa Facebook Live at sa sarili nilang bersyon ng flood control hearing nitong June 4. Sa ganito kataas na sahod ng mga senador na sumasahod kahit absent pa sa trabaho, para kay Amor ang kanyang pagpasok araw-araw at sa kinikita niya kahit maliit lang ay malaking bagay na para sa kanyang 3 anak, lalo na sa kanyang bunso na gusto palang maging guro. Harap niyo po para sa mga anak niyo po. Siyempre makatapos. Brian Carolino, BCRC3. At iyan ang sama-sama nating paghimay sa laman ng ating mga balita ngayong gabi. Ako po si Brian Carolino at ito ang nilalaman. Susunod na ang The Nation's Talk.